araw po sa inyo lahat. Welcome po ulit sa ating channel. Ngayon po meron akong dala rito na portable Singer Prelude. Ito po yung box nya. Ayan, Singer Prelude. Actually galing po to sa isang customer na hinome service ko. And then medyo kinapos ako sa oras, kaya inuwi ko na lang. Magpaalam na lang ako sa may-ari na kung pwede uwi ko na lang to, dito ko na lang gawin sa bahay. Ngayon naisipan ko na gawan din ng video kasi maraming nagtatanong sa atin ito kung paano ayusin itong makina na to. So usually ang problema nila tungkol lang sa mga tension, sa usad ng tela, at saka pagbubuhol, paglalaktaw. Maidi-discuss ko po ngayon yon, pero etong particular na makinang to, ang reklamo po dito ay nag-i-stack up daw. Nag-i-stack up siya. Yun yung pinaka reklamo ng may-ari. At nung chinek ko to kanina dun sa lugar, mukhang hindi naman siya nag-i-stack. Ayan, hindi naman siya stack up. Nausad naman. Tapos sa kanina wala siyang bobbin case, nilagyan ko na lang. Mukhang makalansing lang to, mukhang natuyuan na. So ang napansin ko na sinasabi nag-i-stack up, ito kapag in-engage yung rewinder niya, tinulak papunta ron. Ayan, tsaka siya may pumipigil, baka yun yung sinasabing nag-i-stack up. So open natin to, kailangan i-open tong cover na to, alisin tong cover sa likod at sa harap para ma-expose yung mechanism nito sa loob. Kasi may mechanism yan na kapag ka naka-engage yung rewinder, hindi sasama pag-ikot yung shafting tsaka yung pababa, at ang ikot lang ay itong hand wheel. So may problema doon. Alamin natin kung paano, kasi usually kapag may sira yon, wala kasi masyadong parts yun eh. So gagawa na lang natin ng paraan yun para lang mapagana to. So kapag yan, pagka naka-disengage siya, okay naman, naiikot naman yung hand wheel. Tsaka isa pang napansin kong problema nung nilagyan ko na ng sinulid dito, sobrang loose ng tension niya kahit na ito ay sinagad mo na sa number 9. So isasabay na rin natin yan na tingnan natin kung anong problema ng tensioner niya dito sa loob, kasi nandun din sa loob yung mechanism niyan. Ito pa isa nakita nating problema na sa reverse kasi ito eh. Ayan eh, sa reverse. So ito pagka prines mo to pababa, re-reverse siya ng takbo. Tapos ang problema, pag binitawan mo, ayaw na siyang bumalik. So parang maganit siya. Titingnan natin kung ano rin ang dahilan. Baka maidamay na rin natin yan. Pero sa reverse to, importante rin naman to. Mas maganda kung maayos din natin yan. Then ayusin natin to dahil maingay. Yun natin, baka makuha sa langis lang. Kung hindi man, check natin, baka pwede tayo mag-adjust dun sa kanyang shuttle spring. Yan. Pero malamang to makuha to sa oil kasi sobrang ingay eh. Tsaka gumagana naman to, ito gumagana din. So yun lang. Okay, i-add ko lang din po pala, no, ito pala kasing makina na to ay ginagamit nila direkta sa 220 volts. Tapos nung tinesting ko, sobrang bilis nung pag-apa ko sa foot control niya, ang bilis ng usad. Kaya chinek ko yung voltahe, rated voltage niya 120 volts lang. So isa po yun sa pwedeng dahilan para masunog yung motor niya kapag pinipilit nating isaksak sa 220 yung 110 volts na makina. Malalaman nyo yun kapag overspeed yung motor, pag pinatakbo nyo na, ubod ng bilis yung takbo nya. So hindi tama yun. Pwedeng masunog yung motor, magpapalit kayo ng motor. So another gastos na naman yun.
Kaya hanggat maaari, tignan nyo yung rating ng makina bago nyo isaksak, para kung kailangan gamitan ng transformer ay gamitan nyo, kasi kung pa-override niya sa 220 volts, hindi nyo makokontrol yung speed niya kasi konting apak niya pa lang, ang bilis na ng usad niya. At the same time, napipiligro yung motor nyo, baka masunog. Pag nasunog yan, baka mamaya magliyab yan, pwedeng masunog yung buong makina, baka mamaya dyan madamay pa yung bahay nyo. Okay, yun lang. Ito pala yung mga gamit niya. Oops, ayun. So naiwang yata yung karayom niya. Bali, supply na lang natin ng bagong karayom. Ipinadala sa atin itong kanilang transformer, 500 VA transformer. So meron siyang output na 110 volts at meron ding 220. Doon natin isasaksak sa 110 volts. Una, alisin muna natin tong cover na to. Meron yung Phillips screw dito. Tandaan niyo po to, ang model niya Prelude, Singer Prelude. So sa ibang model ng Singer na halos kaparehong itsura, malamang ganito rin ang procedure ng pagkakalas nyo. Meron niyang isang tornilyo dito. Luluwagan nyo lang, huwag nyo nang tanggalin kasi angat siya. Tapos dito meron din, luluwagan nyo lang din, huwag nyo nang tanggalin para lang kumalas yung plastic na kaha. Dito meron dalawa to, bali plastic screw ito. Ayan, ito yung ulo nya, yung thread nya medyo madalang. Dalawa yan, set aside muna natin. Isa rito sa likod, tsaka dito. Yan, metal screw. Tsaka dito sa ilalim, alisin nyo itong cover na to. So i-open nyo muna to. Oops, maluwag na. Parang ibang screw tong ginamit, so hindi para sa kanya tong screw. So malamang nagawa na to ng iba. Ayusin na lang natin kung anong mga naging problema. So itong makina na to, kailangan kalasin nyo muna itong cover sa likod. Pag nakalas nyo na yan, tsaka nyo lang makakalas yung cover sa harap. Mamaya malalaman nyo kung bakit. So ang pagkalas nitong cover sa likod, clip type lang naman to. Hahatakin nyo lang na paganyan. Ayan. Usually may mga clip ito dito. May clip dyan, may clip dito. Lapit ko lang yung camera. May clip yan dito minsan dito may clip. Pagka may ganon, hindi yan basta-basta hihiwalay na katulad nyan. Ito, may hiwalay na kagad. Yung doon, humihiwalay rin kagad yun. Ibig sabihin, wala na siyang clip or napinggal na yung unang gumawa, or talagang wala siyang clip. Pagka may clip siya, sisikwatin nyo lang ng screwdriver na manipis. Ganyan. Para bumuka. Yan. Ito, hahatakin na lang natin to. So paghatak,
Yung nandito nalaglag eh. So malamang maluwag ang tornilyo nun. Alamin lang natin kung bakit maluwag. And then sasabit ito. Itong mga to sasabit. Alalayan nyo lang paghatak para hindi siya sumabit dyan at matanggal nyo ng todo. Okay. Tapos set aside nyo yan. Pero kailangan malaman natin kung bakit maluwag yun nandito at matanggal. Wala. Ngayon naman, since natanggal na yung cover sa likod, may expose na tong butas na to. Tong butas na to, meron siya dong tornilyo. So para malaman nyo, iilawang ko. Yun yung tornilyo na yun. Makikita nyo yan dito pag sinilip natin dito. Saan ba yung tornilyo na yun? Taas. Yun. Yan yung tornilyo na yan. Yan yung luluwagan nyo. So, diretso naman to eh. Screwdriver, pag tinusok nyo doon, diretso nyo lang pag ganun, tatamaan na yung screw na yun. Yan. Kailangan ko lang. Taas mo. Yan. Ayun. Kita oh. Sa pull siya ng Phillips screw. Maluluwagan nyo lang yun. Maano lang yan. Gaan lang, pero kailangan nyo tanggalin mismo yung screw. Maluwag na, tanggalin yung screw. Dahan-dahanin nyo para hindi malaglag sa loob. Gamitan nyo ng magnetic na Phillips screwdriver. Yan, Phillips siya. Okay. So kailangan nyo tanggalin yun bago nyo makalis tong cover sa harap. Pagka nakalas nyo na yung screw na yun, kailangan yung hugutin ito. Itong reverse lever, ayun. Parang magaan din ah. Parang maluwag lang siya. Hindi masyadong lumaban. Okay. So tignan natin dito kung may screw pa. Wala namang screw. Meron lang siyang ito. Nakaklip ito. Pero mukhang hindi nalalaban yan. Subukan natin hatakin na to. Ito, kailangan nyo lang palusutin. Ganyan. Tapos atakin nyo na parap. Okay, so medyo lumalaban itong nasa ilalim, yung clip na yan. Gawin nyo, kalasin nyo lang to. Total may nalaglag din naman na piyesang maliit. Hanapin na rin natin baka nandito siya sa ilalim. So tanggalin na lang natin to. 4 na screw lang naman yan. Alisin nyo to. Ito yung isang screw. Ito yung 3. Set aside nyo. Ito nga pala, pakita ko sa inyo. Ito, ganitong klaseng screw. Hindi yata nagpo-focus. Itong ganitong klaseng screw, metal screw siya. Hindi, ito lang kayo. Boom! Yan. Ganitong klaseng screw, metal screw.
So yung thread na yun kaya masinsin kasi ang kinakabitan niya bakal. Tapos ito namang screw na to, plastic screw. Kaya yung thread niya ganon, madalang kasi ang kinakapitan niya plastic. So yun lang ang tatandaan nyo pag nagkalas kayo ng mga screw. Para kahit paghalu-haluin nyo siya, okay lang. Alam nyo kung saan nyo siya ikakabit. Okay, balik tayo rito. So wala nang kalaban-laban to, wala nang sinasakitan. Nakuha na kagad natin. Set aside. Ngayon, naka-expose na sa atin yung kanyang kalansay. So, pwede natin ibalik itong kanyang reverse lever para malaman natin kung bakit siya ganon, para maganit. So, baka kulang lang sa oil to. Kaya maganyang maganit, so umpisa pa lang papatakan na natin ng oil para maya maya, habang ginagawa natin yung ibang problema, pagbalik natin sa kanya, medyo malambot na siya. So, gagalaw-galawin nyo lang, tapos titignan nyo kung ano mga parts na kumikilos. Yun yung mga papatakan natin ng langis. Kukuha lang ako ng oil. Ayun, ito po yung oil natin. Medyo malabnaw siya. Ayan. Dito. Dito. Tignan rin natin to. Dito din. Ayan. Tapos, ayan, medyo gusto niya nang bumalik ko. Siguro dito din lagyan natin. Tsaka ito. Oops. Ito pa. Basta yung makita nyo na kumikilos na parts habang ginagalaw nyo siya, ayun, lalagyan nyo ng oil. Kasi kung mapapansin nyo, ay mga ganito kasing portable sewing machine, grasa po ang ilalagay dito. Same po siya ng electronic grease yung ginagamit dun sa mga cassette player nung dati, mga VHS player. Yung laman po nun, mga mechanism na maliliit din, pareho nito. So ang ginagamit din po doon ay electronic grease. Yun po yung over time natutuyo din kasi grasa din siya. Ito parang katulad nito, grasa to. Ito parang nilagay na lang ho to ng huling gumawa rito kasi kulay itim siya eh. Ang electronic grease po kulay puti. Ayan, malambot na siya, parang gusto niya nang bumalik ko. So maya maya babalikan natin yan, mas malambot na yan. Alamin natin ito kung ano nangyayari dito kasi pag ito tinulok pa ganon, nag-i-stack up siya tulad nyan. Pag binalik, okay naman. So ito, niikot, kunwari lang ha, pinaandar ko ng ano, ng kamay ko, kunwari motor ang gumagana. Pag tinulak mo na to doon, ayun, okay naman ha. So baka kailangan lang natin tong linisan. Kaya gumagana naman siya ng maayos. Tapos ito, freewheeling din naman siya. Yung rubber niya, i-check na lang din natin. Okay pa rin naman. Hindi naman siya biyak-biyak or matigas na. Ayan, gumagana siya. Okay. Tapos balik na natin. Tapos isa pang problema, itong kanyang tensioner. Kasi kaya ako nasabi dahil kapag meron siyang sinulid, so ito yung tensioner. Ayan, dito umiipit yung, wait lang, ayan, ito po yung tensioner. Dito umiipit yung sinulid. Ayan, nakabukas siya. So malamang nakataas yung pressure pot. Eh hindi, ito nakababa yung pressure pot eh. Pero normal na nakabukas siya. So hindi tama. May something dito sa kanya, may something. Ayan. So check natin, baka may kulang na pyesa to. Alisin na lang natin tong plastic na to para
nakita pa natin yung mechanism niya. Ito, pakita ko na lang. Ito, alasin nyo to, dalawa. Ito, tsaka ito. Parehong Philip yan. Para maalis tong plastic na to. Tsaka ito. Ang iba yung tunog niya. Parang nagka-crack na plastic. Yung mga ganito kasi nakikita nyo naman sa kulay ng plastic niya, mukhang talagang matagal na. So yun, ito yung mechanism ng kanyang thread tensioner. So nakababa yung pressure foot. Dapat ito umiipit, maluwag oh. So natural, ganyan kaluwag, hindi niya talaga naiipit yung ano. Pag in-adjust nyo naman to sa 0, ayan, maluwag din, ubod ng luwag din talaga. Pag tinodo nyo, so parang anong nangyari dito, naka-angkla yung ano, yung sa tension release. So okay, so ito po, ayan, nakababa yung pressure foot natin, ayan, nakababa. Meron siyang release, so parang naka-angkla tong lever. So gagawin natin, iusog natin tong buong mechanism papunta ron para magbigay siya ng distance dun sa lever ng ano, ng nagbibigay ng tension release para bumuka to. Medyo hindi tama yung setting nitong buong thread tension mechanism. Masyadong inilapit doon. So gagawin natin, ito mismo buong ito, i-adjust natin papunta ron, papunta doon para magkaroon ng distansya itong ano, yung tamang clearance ng tension release nito na nakakonekta sa pagtaas ng pressure foot. Lulugan nyo lang po to kasi isang tornilyo lang po ang kumakapit dito sa buong tension, thread tension mechanism. Luluwagan nyo lang to. Kaya pagluwag nyo, nalalaman nyo rito, ayan, bumigay, umano na, nag-release na siya, umiipit na yan na sinulid. Tapos iusog lang natin kaunti papunta doon. Ayan. Tapos higpitan ulit. Okay. So check natin to, nag-iipit na siya ng sinulid, wala na siyang ano, wala na siyang distansya. Kung mapapansin nyo to, wala na siyang distansya oh. Pero kapag tinaas nyo yung pressure foot, kaya nagkakaroon siya ng wala pa rin. So kailangan pagtaas ng pressure foot, magkakaroon siya ng tension release dito. Ito wala eh. So adjust natin. Medyo balik natin ng konti doon. Luwagan ulit natin to. Oops. Wala pa din. Gawin na natin to sa number 5. Ayun. Ayun, naipit siya. Tapos pagka binuka niya yung tension release, nabuka rin siya. Kailan parang sobrang laki ng buka. Babalik ko lang ulit. Ng konti. Final natin yung higpit niya. Ito, nakaipit siya. Pag inangat yung pressure foot, naka-release. Subukan natin sa sinulid. Ayan, naka-release. Tapos pag ibinaba ko yung pressure foot, ayan, may higpit siya. Tapos ang higpit niya, pag sinet natin to sa 9, mas may higpit siya. Ayan, tama. Pag nilagay ulit sa 5, katamtama nga higpit. Pagka nilagay sa 1, sobrang luwag. Okay, so tama ito. So nakaset na ng tama itong ating tensioner, thread tensioner. I-ano ko lang to, higpitan ko lang maigit to para move on na tayo sa next
stage. Okay. Ito, check ulit natin. Ayun na, bumabalik na siya, oh. Okay na tong reverse lever. Tapos, pwede natin ibalik ito, eh. Nakita ko sa inyo kung paano ibalik. Ganun lang din naman. Sa mga nagkakalas, tapos syempre yung mga hindi pa sanay magkalas, para may guide kayo kung paano nyo ibabalik, pwede nyo picturean, or katulad ng ginagawa ko, parang ginagawa nyo ng document. Dino-document nyo yung bawat kinakalas nyo na pyesa, ginagawa nyo na video or picture, pinipicturean nyo yung pyesa kung saan galing, tapos yung tornilyo kung saan nyo banda kinalas, para alam nyo kung saan nyo ikakabit yung tornilyo na yon, para kumbaga yung tinatawag na pagdo-document. Ba't ganun? Wow! Ay, hindi nakapasok. Ayan, may mali po tayo sa pagkabit, ha. Kailangan pala nakapasok yun dun sa pyesa. Ayun, oh. Yan. Yung kasi yun, eh, oh. Eto, oh. Dapat nakapasok daw siya doon sa loob. Ayan, ito, itong pyesa na ito, dapat nakapasok siya roon sa loob. Gaganyan nyo. Pak, ayan. Tapos, tsaka nyo ikakabit yung tornilyo. Ayan. Sa mga mahiling magbuting-ting, maganda po itong ano, pagkaabalahan kapag wala kayong ginagawa, may free time kayo, kayo na lang gumawa, eh, kaysa tatawag pa kayo ng mekaniko. Dali lang naman to, eh. Ayan, so nakikabit na natin to dahil nakaset na to, okay na rin to. Ito, na double check na natin. Ang problema lang yung piyesang nandun kanina sa ibabaw. Ayun, narinig ko na naman siya. Tumatag, ayun. Ayun pala siya. Nakakapit. Ito yun, yung pyesa. Ito yung pyesa na natanggal. Yung dito siya nakakabit. Yan. So, nasobrahan lang to sa luwag, kaya alog-alog siya. Kaya konting galaw lang, nalaglag na. So, higpitan lang natin ng bahagya. Kasi dapat to, pag niluwagan, ipoposisyon mo to, tapos higpitan mo rin kagad. Hindi pwede na iiwan mo siya na maluwag. Okay. Nabalik tayo rito sa makina. Since na mukhang okay na lahat, i-check na rin natin yung timing ng makina. Kung hindi pa yung aso, no? Ito, papalitan natin yung karayom. Kasi mukhang magandang klase naman, pero malamang baluktot na, oh, sa itsura pa lang. At saka isa pa, magaspang at kinakalawang na. Palitan na lang natin to. Tapos kukuha na rin tayo ng pressure pot na sakto sa kanya. Ito pa yung karayom na gagamitin natin. Organ. Okay, organ baka naman. Tapos pagkapit po niya, yung ulo na may flat, ayan po yung flat, nakaharap po yun sa likod. So igaganyan nyo siya, tapos siya kanya isusuksok. Tapos suksok nyo pataas, pag may binabanggaan na siya, tsaka nyo higpitan. Okay, higpitan nyo tama lang na hindi kagad makakalas. Tapos silipin natin yung kanyang timing. So ang pag-timing po nito, since na may zigzag siya,
Dalawa pong pagsilip. Sisilipin nyo ng nasa kanan yung bagsak ng karayom. Tapos sisilipin nyo na nasa kaliwa yung bagsak ng karayom. Yan kanina yung sa kanan. Ito gitna kasi naka 3 step siya. Ito set pala muna natin sa zigzag lang. Ito. Kanina naka 3 step eh. Ngayon set natin sa zigzag. Yung pinakamalapat na zigzag. Okay. So ito yung kaliwa niya. Position niya sa kaliwa. Tapos ito naman yung position niya sa kanan. Yan. Sisilipin natin yung timing kapag nasa kanan siya. Sisilipin natin yung timing kapag nasa kaliwa siya. Okay. So alisin niyo yung bobbin case. Alisin niyo yung shuttle hook. Alisin muna yung shuttle cover. Siyempre. Para maalis niyo yung shuttle hook. So ito yung sinasabi ko pala kanina na makalansing. So lalagyan natin ito ng oil. Balik natin, sinilip lang natin. Tapos lagyan na muna natin ng oil. Lalagay natin ng oil dito, malapot. Kanina po yung ginamit kong oil, malabnaw kasi para lumuwag yung pyesa dun sa may reverse lever. So ngayon naman hindi natin kailangan ng malabnaw na oil dahil magi-slide yung bakal sa bakal. Kaya actually ang gamit kong malapot na oil, engine oil ho yun ng sasakyan. Shell Helix ho yun. Kaya magandang klase. Nasasabi natin na magandang klase. Silipin natin yung lalim ng karayom, yung height ng karayom. Yan. Silipin natin dyan. Pagbaba ng karayom, sa kaliwa banda yung karayom, nakaposisyon sa kaliwa. Ayan, ganyan lang kababa. Tapos susungkitin na siya ng shuttle hook. Balik ko lang, ulitin ko lang, ganyan. Ayun, konting-konti lang. Ito medyo malayo yung shuttle hook nito, ayan pero pag sungkit nyo sa karayom, saktong-sakto lang nasa ibabaw siya ng butas ng karayom. Ayan, sa kaliwa naman ulit. Ayan. Okay, sakto ba ang timing nito? Ngayon, bukod doon sa baba ng karayom, tama yung baba ng karayom, yung height ng karayom. Isa pang sisilipin natin, yung distansya ng karayom doon sa shuttle hook. Kasi baka nahagip siya ng shuttle hook o baka naman sobrang layo niya sa shuttle hook. Tatanggalin natin itong throat plate. Oops, palabit ko yung pressure cook. Pasensya na po kanina, maingay yung mga aso rito sa amin. Yan mo talaga kasi masipag sila kahit ang haling tapat. Okay, silipin natin dito banda naman yung distansya ng karayom sa shuttle hook. So pagbaba ng karayom, ito baka nandito yung silipan. Teka, hanap tayo ng magandang angulo. Yeah. Ayun, kita pala rito. So nasa kaliwa yung karayom nito ha. Sungkit ng shuttle hook. Ay, nakatapat na siya sa karayom.
Kailangan atras natin ng konti. Ayan, nakatapat na siya. Teka. Ayan, nakatapat sa karayom. Tingnan natin dito. Mukhang malayo siya sa ano. Sa dulo ng hook. Malayo nga. May tendency maglaktaw to. Tapos tignan natin dun sa kapag ka nasa kanan naman yung karayom. Kasi kanina kaliwa yun eh. Yan, pagtusok ng karayom. Sa kanan ng tusok ng karayom. Tapos nakatapat ngayon yung shuttle hook sa kanya. Silipin natin dito. Mukhang malayo din ayun, malayo nga, may distansya. So pagka ganyan, ang adjustment niya na ay nandito eh. So kailangan nyo itong zoom out natin. Yan, nandito ang adjustment niyan. Luluwagan nyo to para ito mismong itong parts na yan. Kasi nakaganito siya eh, no? So kailangan nyo siyang i-adjust ng paganon para syempre yung karayom pumunta doon. Ano, pag ginanyan siya, diba? May motion siya na yung karayom. Pag ginanyan nyo, yung karayom nadidikit papunta ron. So yun ang idea. Kaya i-open natin itong tornilyo rito. At ito itutulak natin bahagya papunta ron para yung karayom dun sa dulo sa ilalim medyo dumikit papunta ron, dumikit siya sa shuttle hook. Okay, lang tayo ng tamang sukat ng Allen dahil Allen screw siya. Ayun, luwagan natin to. Habang niluluwagan yan, kailangan alalayan nyo na to kasi baka kumilos mag-isa. Medyo mahigpit naman. Tapos iangat lang natin ng konti. Teka lang, i-zoom natin para kikita nyo kung paano ko ina-adjust to. Bubukan natin to. So gamitan nyo ng screwdriver dito para maitulak nyo ng bahagya. Ayan, okay. Tapos higpitan. Pagkahigpit, tingnan natin kung hindi nagbago yung ikot ng makina. Wala namang humigpit or kung ano, kasi kung matatandaan nyo parang tinulak natin siya ron, so may chance na ibang pyesa niya parang humigpit. Kaya kailangan aware din tayo doon. Okay, sisilipin na ulit natin yung kanyang karayom kung ano nangyari. Ayan, so silipin natin yung karayom niya, no? Babay natin. Nasa kanan yung baba ng karayom ngayon. Tapos pag nakatutok na yung shuttle hook sa kanya, silipin natin dito sa right side naman para malaman natin kung dumikit ba yung karayom, kung na-adjust. Medyo blurred lang tayo. Ayan, dumikit to. Make sure lang na hindi na sobrang sa dikit, kasi ang tendency naman yan, kung masyadong malaki ang pagkakausog sa karayom, baka tumama naman yan sa pressure foot o kaya naman sa
throat plate. So ito, okay na to. I-check naman natin ngayon kung tatama siya sa throat plate o kaya sa pressure foot. So ang position ng karayom dyan ay nasa gawing kanan. So same lang naman yung kung nasa kaliwa siya. Ang distansya lang naman ng shuttle hook sa karayom ang sinusukat natin. So ilalagay muna natin yung kanyang plato. Para malaman natin syempre kung bumabangga siya sa plato, yung karayom ha. Syempre ilalagay natin yung kanyang mga tornilyo para nakaset talaga siya. So yung mga ganito medyo mahirap-hirap na po to, pero siguro kung sa mga tao ay may ari ng makina na nag-enjoy naman sa pagbutingting sa makina nila, eh okay na rin to sundan. Okay. So medyo atrasado yung kilos ng ano. Siguro kailangan na rin natin langisan yung ibang parts nito. Kasi atrasado yung kilos ng zigzag niya. Yan, langisan na rin natin to. Tandaan niyo po, ang importante lang huwag mabasa ng langis yung mga may belt. At saka yung plastic, hanggat maaari iwasan nyo rin na mabasa ng langis kasi hindi naman design yung mga plastic na yan para mabasa ng langis. Kasi rurupok yan sila over time. Patagalan, magiging magkakrak sila ng pusa. Yan. Okay na, lumambot-lambot. So okay naman distansya niya sa plato. Ito, kung sisilipin natin dito sa gilid, dito tayo sa pinakagilid, yung distansya niya sa plato okay naman eh. Medyo malayo-layo, lumapit lang siya ng bahagya pero okay lang. So medyo nag-aalangan ako rito ah. Siguro kailangan adjust natin ang bahagya ito. Balik lang natin ng konti. Total sobrang dikit naman tayo sa karayom kanina eh. So ang gagawin naman natin dito, pupukpukin naman natin. Pero alalay lang. Ayan. Tapos higpit ulit. Tapos silipin ulit natin doon ilalim. Ayun. Ayan, okay lang to. Hindi ito tatama, kumbaga hindi siya tatama sa plato. Okay, ngayon since nakaset na yan, tingin ko wala na tayo itong i-adjust. Naigpitan na rin natin to. Balik na natin to ating allen. Tapos kabit na natin muna itong shuttle cover, yung lock ng shuttle cover. Bobbin case pala, hindi ko pa na-check kung tama yung tension. Sobrang higpit, mamaya na lang natin i-adjust kung kailangan i-adjust. Okay, tapos
kabit na natin yung kanyang cover sa harap. Pagkabit nito, okay, alisin nyo muna ulit to. Tapos dito muna sa ibabaw, kailangan muna makalabas to dito, makalusot pala. Ayan. Tapos follow na lang yung iba dyan. Ayan. Tapos ito, siguruhin nyo na, kasi may tornilyo tayo niluwagan dyan, siguruhin nyo na papasok siya doon. Ayan, katulad nyan. Tapos ihiga nyo para may pasok na maayos dito. Tapos dito siguruhin na papasok din siya. Yan, okay na yan. Pwede na nang italikod para ikabit yung isang tornilyo dun sa loob. Ganito lang naman na itsura ng tornilyo na yon. Plastic screw siya. So pag dire-diretso nyo yung screwdriver nyo, matutumbok niya yung dapat niya matumbok doon. Tapos higpitan nyo na. Plastic lang po yan, kaya dapat sakto lang higpit nyo. Pag okay na yan, higpitan nyo na rin yung nandito sa gilid. Pag okay na yan, pwede nyo nang ikabit yung nasa likod na cover. Okay. So yung nasa likod na cover naman, kailangan yung itapat ito. I-shoot nyo muna to. Ayan. Tapos sa pa, kailangan i-shoot nyo rin ito. Oh, biyak na pala yun, oh. Naiwan yung kabiyak doon, oh. Ayan. 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 Kailangan nakashoot yan. Tapos everything will follow na. Make sure muna na ayos na rin dito, tsaka dito, tsaka nyo ikabit yung mga screw. Mas maganda kung unahin nyo itong plastic screw. Ito, babaw plastic screw to. Ibig sabihin plastic screw, malalaki yung thread nya, madadalang yung thread. Okay. Tapos subukan natin to. Mahaba. Hindi, yung maiksi pala. Pagka hindi umabot, ibig sabihin mahaba ang kailangan niya. So umabot naman. Dito naman tayo ngayon sa likod. Okay. Tapos ilalim. Pero bago yung dito muna. Okay. Ito ay para dito eh. Yan. Tapos ito dito, metal screw. Kasi metal yung kakapitan niya. Okay.
Tapos ito, metal din ang kakapitan niya. Malamang dun yung plastic screw. Oops. Nabasa. Bakit yung plastic? Ito natin nilagay. Pareho naman silang ano. Bukan natin dito yung metal. Ayun, pumasok yung metal screw. Baka ito siguro pinilit na rito yung plastic screw. Kaya yung thread nya pang plastic screw na rin. Okay. Tsaka natin ikabit itong nandito. Ito nga pala yung parang ano, maiksi. At saka ginamitan ng plastic screw. Ayan o, parang alanganin. Halos wala siyang kapit. Mamaya hanapan na lang natin yan ng ano, parehas. Importante, testing muna natin to. Okay, so ito sinulid niya. Dito, taas, dito, baba ulit, puntang karayom. Pag binaba yung pressure foot, may tension siya. Ayan, tama. Ayan. Pag nakataas yung pressure foot, walang tension. Pababa, may tension. Kabit natin to. Balik na siya. Okay. Tapos yung kanyang pressure foot kailangan natin palitan. Ito yung pressure foot na kapalit natin. Ito lang natin. Check natin sa masabit yung karayom sa pressure foot. Sakto lang naman. Okay. So lagyan natin ng sinulid. Siyempre para ma-testing natin. Kuhain natin yung sinulid sa ilalim. Nakuha naman, kaya lang may sabit. Ayun, sumabit lang pala sa takip. Tsaka medyo masikip yung sinulid sa ilalim. Anyway, subukan lang muna natin patakbuhin. Kamayin lang muna natin siya. Okay, wala namang sabit sa bobbin case. Tingnan natin kung tamang tension ng sinulid. Tapos set natin sa straight. Tapos straight siya na sa gitna yung karayom. Okay. Okay, may tension release siya. Okay, maganda yung tension niya. Oh. So, tama lang ang tension ng higpit sa bobbin case. Testing natin siya ngayon sa motor. Set lang natin itong kanyang transformer. Okay, nakaset na yung ating transformer. Nakaset na yung ating foot pedal.
switch on. Ayan na, naka-on. Okay na ang takbo niya, smooth. Maganda yung tension. Okay na ang tension. Liliitan natin ng stitches. Gawin natin 2.5. Ito ang tamang speed niya. Reverse. Okay. So, yun yung tahi niya. Ganda naman. Subukan natin zigzag. Malapad na zigzag. Okay. Maganda yung tension. Mukhang pantay. Subukan natin 3 steps. Tapos liitan natin yung stitches niya. Sa 1.5 lang. Okay. Ayan, tahi niya 3 steps. So maganda pa yung makina. And then ito nga pala, pag magre-rewind ng sinulid, so kailangan natin ng bobbin. Kaya lang wala na akong extra bobbin. So itutulak nyo lang yan dyan. And then automatic na siya na magre-rewind. And then ito lang ang iikot. Tsaka ito, stop yung ikot nitong mga mechanism. So yun lang po. Okay na tong makina na to. Pwede na natin to ihatid dun sa may-ari. Wala naman tayo nakalimutan. Naikabit na lahat ng pyesa. So, ang sinupply natin na pyesa, karayom, pressure foot, yung bobbin case naman, kanya yon. Tapos, inayos lang natin ng pwesto ng mga pyesa sa loob para gumana ng tama. Yun lang. Sana po may natutunan kayo. Yung mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe na lang po. Tsaka salamat po rin sa mga suki nating subscriber na lagi nanonood. At sana ay nakakatulong ako sa inyo. Although nag-enjoy din naman ako paggagawa ng video, sana lang din at the same time may natutulungan naman ako na kailangan din itong mga idea na to. Salamat po. Sa sunod na video po ulit.